Magandang gabi po. Ako po si Sandro. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan noong bata pa ako. At kapag naaalala ko, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Sana ay may bahagi mo ito sa iyong mga channel. Noong taong 1980, 12 taong gulang pa lamang ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa Capiz, sa boundary ng isang masukal na bundok. Ang tiyuhin ko, si Tio Biloy, ay kilalang albularyo sa aming bayan. Maraming lumalapit sa kanya para magpagamot ng mga kulam, bati o di kaya ay mga sakit na hindi mapaliwanag ng mga doktor sa syudad. Dahil bata pa ako noon at kuryoso, madalas akong sumasama kay Tio Biloy sa kanyang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Doon siya tumatanggap ng mga pasyente. Pero may napansin akong kakaiba kay Tio Biloy. Hindi siya natatakot sa dilim at mas masigla siya kapag kabilugan ng buwan. Isang gabi habang nag-aayos kami ng mga tuyong dahon ng pandan na ginagamit niyang panggamot, biglang umihip ang napakalakas at napakalamig na hangin. Yung mga aso sa paligid nagsimulang mag-alulungan, yung mahahaba at nakakakilabot na tahol. Sandro, pumasok ka sa loob ng kwarto at wag kang sisilip sa bintana kahit anong marinig mo. Mahinahong sabi ni Tio Biloy habang nakatingin sa madilim na kakahuyan. Bakit po, Tio? May darating po ba na pasyente? Hindi pasyente ang darating. Mga kaibigan ko sila. Matagal na kaming hindi nakikita kaya bibisita sila ngayong gabi. Sagot ni Tio Biloy habang sinisindihan ng isang itim na kandila. Sumunod ako pero hindi ako nakatiis. Humiga ako sa papag pero ang pandinig ko ay nakatuon sa labas. Narinig ko ang pagtama ng pakpak sa aming bubong. Pagkatapos nun ay ang kaluskos ng mga kuko sa dingding sa kawayan. Narinig ko ang boses ng isang babae sa labas, pero ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa, paos at mababa. Biloy, nasaan na ang pangako mo? Kanina pa kami nagugutom. Minaon kayo, Sita. Alam niyo namang hindi ako basta-basta kumukuha ng hindi sa atin. May hinanda akong handog sa likod ng bahay. Sagot ni Tio Biloy. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sinubukan kong sumilip sa maliit na butas ng dingding. Doon ko nakita ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babae pero hindi sila mukhang normal. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang pusa sa dilim at ang kanilang mga daliri ay mahaba at matutulis ang kuko. Ang babae na tinawag na Sita ay may mahabang buhok na tila gumagalaw ng kusa. Parang alambre pa. Sandro, sabi ko sa iyo wag kang sisilip. Biglang bulong ni Tio Biloy mula sa kabilang panig ng dingding kahit hindi niya ako nakikita. Pabilis akong bumalik sa higaan at nagkumot. Narinig ko ang malakas na huni ng tiktik sa labas. Para nagtatawanan sila. Narinig ko rin ang tunog ng tila may nilalamon silang hilaw na karne. Pati ang lagutok ng buto ay dinig ko. Ang tunog ng pagngunguya at pagbali ng mga buto ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid ng kubo. Biloy, ang bango ng pamangkin mo, parang sariwang-sariwa pa ang dugo. Sabi ng lalaki na ang pangalan ay Kulas. Huwag mong pagtatangka ng bata, Kulas. Alam mo ang kasunduan natin. Hanggat ako ang nanggagamot sa inyo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, walang gagalaw sa pamilya ko. Mariing sagot ni Tio Biloy naman. Lumipas ang ilang araw na puro ganoong tunog ang naririnig ko. Hindi ako nakatulog. Nang madaling araw, unti-unting nawala ang mga tunog ng pakpak at ang mga kakaibang boses. Lumabas si Tio Biloy at kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sandro, gising na. Umalis na sila. Sabi ni Tio Biloy. Lumabas ako na nangangatog pa ang tuhod.
Pagtingin ko sa labas, malinis ang paligid pero may mga bakas ng kuko sa lupa na tila ba may malaking hayop na naghukay doon. Tiyo, sino po ba talaga sila? Bakit po sila kaibigan? Tanong ko habang pilit na tinatago ang takot. Sandra, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naninirahan. May mga nilalang na kailangan din ng tulong. Sila ang mga tagapagbantay ng bundok, pero may sumpa silang dala. Binibigyan ko sila ng handog na hayop para hindi sila manakit ng mga tao sa baryo. Iyon ang tungkulin ko bilang albularyo. Simula noon nalaman ko na ang kapangyarihan ni Tio Biloy ay hindi lang galing sa mga dasal at halaman, kundi sa isang madilim na kasunduan sa mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke ng bayan, may nakasalubong akong isang matandang babae. Nanlaki ang mata ko dahil namukhaan ko ang kanyang mga mata. Siya si Sita, ang babaeng nakita ko sa labas ng kubo ni Tio Biloy. Nakasuot siya ng simpleng duster at may dalang basket ng mga gulay pero nang tumingin siya sa akin, umiti siya at nakita ko ang kanyang matutulis na ngipin. Sandro, ang laki mo na pala. Kamusta ang Tio Biloy mo? Tanong ni Sita. Hindi ako nakapagsalita. Kumaripas ako ng takbo pa uwi. Hingal na hingal ako nang makarating sa kubo. Tiyo, nakita ko po si Alisita sa bayan. Bakit siya nandun? Napahinto sa pag-aayos ng gamot si Tio Biloy. Sandro, sinabi ko na sa'yo, hindi sila palaging mukhang halimaw. Sa umaga, sila ay parang normal na tao lang. Kaya huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kahit sa mga kakilala mo sa bayan. Doon ko napagtanto na ang panganib ay hindi lang nasa dilim. Maaari itong nasa tabi-tabi lang, nakikihalubilo sa amin sa sikat ng araw. Lumipas ang ilang buwan at naging mas madalas ang pagbisita ni Sita at Kulas sa kubo. Isang gabi, may dinalang balita si Kulas na nagpabago sa timpla ng mukha ni Tio Biloy. Biloy, may mga dayuhang mangangaso na pumasok sa teritoryo namin. Pinatay nila ang isa naming kasamahan. Galit na galit ang mga kasama natin. Hindi na namin kayang pigilan ang gutom at paghihiganti nila. Sabi ni Kulas. Anong ibig mo sabihin, Kulas? Huwag niyo kaming idadamay dito. Sagot ni Tio Biloy. Hindi ko na kontrolado ang lahat, Biloy. Mag-iingat kayo dahil mamayang gabi, kahit ang mga kaibigan mo ay hindi mo na mapipigilan. Babala ni Kulas bago ito mabilis na nawala sa dilim. Hinarap ako ni Tio Biloy na may halong pag-aalala. Sandra, ihanda mo ang asin at bawang. Kailangan natin bakuran ng buong kubo. May masamang mangyayari ngayong gabi. Mabilis kaming kumilos si Tio Biloy. Kinuha ko ang sako ng asin sa kusina habang siya naman ay naglabas ng mga tuyong bawang at isang bote ng langis na may kasamang mga ugat ng kung anong halaman. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ang katahimikan sa labas ay kakaiba. Walang kuliglig, walang hangin. Parang tumigil ang mundo. Sandra, ikot mo ang asin sa paligid ng bahay. Siguraduhin mong walang puwang. Kahit kasingit-singitan ng daliri ng kubo. Utos ni Tio Biloy habang seryosong-seryoso ang muka. Lumabas ako at sinunod ang sinabi niya. Habang nagbubudbud ako ng asin sa lupa, naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid ng mga puno ng saging. Alam ko na may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi lang sila 2 o 3, marami sila. Pagpasok ko sa loob, nilak ni Tio Biloy ang pinto at bintana. Nilagyan niya ng krus na gawa sa bawang ang bawat pasukan. Tio, bakit po nila tayo gagawa ng masama? Akala ko ba kaibigan mo sila? Sa oras ng gutom at galit, Sandra, nawawala ang pagkakaibigan. Ang aswang ay aswang. Kapag ang dugo nila ay uminit dahil sa paghihigante, kahit sino ay ituturing nilang pagkain. Sagot ni Tio Biloy habang hinahasa ang kanyang lumang itak. Maya-maya pa, biglang niyanig ang bubong namin.
Parang may bumagsak na sako ng semento sa taas. Pagkatapos ay sinundan ito ng tunog ng mabilis na pagtakbo. Mga yabag na hindi sa tao dahil sa bigat at bilis neto. "Biloy, ilabas mo ang bata! Ibigay mo sa amin si Sandro!" Sigaw ng isang boses mula sa labas. Hindi ko makilala kung kay Sita o kay Kulas ba yun, dahil ang boses ay parang pinaghalong tahol. Tahol ng aso at ungol ng baboy damo. Umalis kayo rito. Wala kayong makukuha sa pamamahay ko. Sigaw ni Tio Biloy. Biglang kinalos ang dingding sa kawayan. May mga matutulis na kuko na bumaon sa dingding. Pilit na winawasak ang kawayan para makapasok. Sumilip ako sa isang siwang at nakita ko ang isang muka. Hindi na ito si Sita na nakita ko sa palengke. Ang mukha niya ay mahaba na ang ilong ay parang sa hayop at ang laway ay tumutulo sa kanyang mahabang pangil. Sandro, lumayo ka sa dingding. Kinuha ni Tio Biloy ang bote ng langis at binisikan ng bahagi ng dingding kung nasaan ang mga kuko. Pagdikit ng langis sa balat ng nilalang, narinig ko ang isang nakakangilong tili. Parang napasong karne ang amoy na pumasok sa loob ng kubo. "Lintik ka, Biloy! Papatayin namin kayong dalawa!" Naramdaman ko ang pag-uga ng kawayang sahig. Sinubukan nilang iangat ang bahay. Kumuha ko ng isang dakot na asin at tinapon ko sa mga puwang ng sahig. Huwag kang titigil, Sandro. Sige pa, budburan mo ang sahig. Pag-uudyok sa akin ni Tio Biloy habang siya naman ay abala sa pagbabantay sa bintana. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumahimik. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nagkatinginan kami ni Tio Biloy. Alam naming hindi pa sila umaalis. Maya-maya, may narinig kaming boses ng bata sa labas. "Tio Biloy, Sandro, tulungan niyo ako. Ang sakit ng paa ko." Nanlaki ang mata ko. Boses iyon ni Lito, ang kalaro ko sa ibaba ng bundok. Tio, si Lito yun, nandun siya sa labas," sabi ko. Mabilis akong sinunggaba ni Tio Biloy sa balikat at tinulak palayo sa pinto. Huwag, Sandro. Hindi si Lito yan. Ginagaya lang nila ang boses niya para buksan mo ang pinto. "Pero Tio, paano kung siya ngayon?" Makinig ka sa akin. Ang aswang ay magaling manlinlang. Alam nila kung sino ang mahalaga sa iyo. Pinakinggan namin mabuti ang boses. Habang tumatagal, ang boses ni Lito ay unti-unting nagbabago. Naging garalgal hanggang sa maging isang nakakatakot na tawa. "Matalino kang matanda, pero hindi kayo lagi makakapagtago sa loob," sabi ng boses sa labas. Biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Mukhang gagamit na sila ng pwersa. Ang pintuang gawa sa matigas na kahoy ay nagsimulang maglamat. Si Tio Biloy ay tumayo sa tapat ng pinto, hawak ang kanyang itak na may mga nakaukit na orasyon, at ang kabilang kamay ay may hawak na krus. Sandro, kumuha ka ng posporo at gasera. Kapag nakapasok sila, sunugin mo ang mga bawang na ito at itapon sa kanila. Huwag ka matakot. Nandito ako, sabi ni Tio Biloy. Habang hinihintay namin ang susunod nilang galaw, may napansin akong kakaiba sa taas ng kisame. May isang mahaba at manipis na bagay na dahan-dahang bumababa mula sa bubong. Mukha itong sinulid pero kulay itim at may maliliit na buhok. "Tio, tignan niyo sa taas!" Napatingin si Tio Biloy. Dila yan ng manananggal. Sandro, ang itak. Iabot mo. Bago ko pa maabot, ang dila ay mabilis na bumaba at pilit na inaabot ang leeg ko. Napasigaw ako sa takot habang umiiwas. Kinuha ni Tio Biloy ang bote ng suka na may sili at binuhos ito sa dila. Isang matinding hiyaw ang narinig namin mula sa itaas ng bubong. Ang dila ay mabilis na umurong at narinig namin ang pagpag ng malaking pakpak palayo sa aming kubo. Umalis na ba sila, Tio?" tanong ko. Pansamantala lang yon. Naghahanap lang sila ng ibang paraan.
Sandra, kailangan nating gawin ang ritual ng pagpapalayas bago sumikat ang araw. Lumabas si Tio Biloy sa gitna ng silid at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Habang nagdarasal siya, ang hangin sa loob ng kubo ay uminit. Ang mga anino sa labas ay tila nagkakagulo. Biglang may pumasok na malaking itim na aso sa may bintana. Sa pilitan nitong sinira ang rehas na kawayan. Ang aso ay kasing laki ng baka at ang mga mata ay pulang-pula. Ito si Kulas sa kanyang anyong hayop. Sandra, ang asin ngayon na! Sigaw ni Tio Biloy. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang isang dakot na asin at buong lakas na isinalya sa pagbumuka ng higanting aso na si Kulas. Pagdapo ng mga butil ng asin sa kanyang nagniningning na mga mata, umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang napipritong karne. Umungol si Kulas habang pilit na kinakamot ang kanyang muka gamit ang malalaking kuko. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tio Biloy. Gamit ang kanyang itak na may orasyon, tinalon niya ang dambuhalang aso. Sa impyerno ka babalik, Kulas! Sigaw ni Tio Biloy habang winawasiwas ang talima. Nagkaroon ng matinding taltalan sa loob ng maliit naming kubo. Tumalon-talon ang aso, sinira ang aming mga gamit at ang altar ni Tio Biloy. Ako naman ay mabilis na gumapang sa ilalim ng lamesang nara para hindi maipit sa bakbakan. Mula rito, nakita ko kung papaano magpalit-anyo ang aso. Unti-unting humaba ang mga binti nito at tuminayo na parang tao. Pero ang balahibo ay nananatiling makapal at itima. Biloy, hindi mo kami kaya. Gutom na ang buong kawana. Bulyaw ni Kulas na ngayon ay kalahating tao at kalahating hayop na ang itsura. Hanggat ako ang albularyo sa lugar na ito, walang sino mang halimaw ang maghahari. Sagot ni Tio Biloy habang mabilis na iniilagan ang mga kuko ni Kulas. Habang abala sila, napansin ko ang bintana. May isa pang anino ang sumilip. Si Sita. Pero hindi siya pumasok. Sa halip ay may dala siyang isang maliit na palayok. Alam ko ang palayok na iyon. Doon nilalagay ni Tio Biloy ang mga hampas lupa o mga masasamang espiritu na nahuhuli niya. Ninakaw iyon ni Sita sa silong. Tiyo, ang palayok! Nakay Sita ang palayok, Tiyo! Sigaw ko. Napalingon si Tio Biloy. Doon siya nagkamali. Dahil sa paglingon niya, mabilis siyang sinunggaba ni Kulas sa balikat at tinulak sa dingding. Napadaing si Tio Biloy habang bumabaon ng kuko ng aswang sa kanyang balat. Tiyo! Sigaw ko. Wala na akong ibang naisip. Kinuha ko ang gasera na malapit sa akin at binasag ito sa likod ni Kulas. Agad na lumiyab ang apoy sa makapal na balahibo ng halimaw. Humiyaw si Kulas habang nagpapagulong-gulong sa sahig para apulahin ang apoy. Dahil sa pagkakataong yun, nakatayo si Tio Biloy. Kahit tuguan ang balikat, kinuha niya ang bote ng langis at binuhusan ng pintuan. Sandra, kunin mo ang krus sa altar. Ngayon na! Utos ni Tio Biloy. Agad akong lumabas sa ilalim ng lamesa at kinuha ang lumang krus na gawa sa kahoy ng santol. Ibinigay ko to kay Tio. Itinapat niya ang krus sa direksyon ni Sita na nasa labas pa rin at akmang bubuksan ng palayok. Sa ngalan ng naglalang, bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo! Sigaw ni Tio Biloy habang binibigkas ang isang mahabang orasyon. Biglang umihip ang isang napakalakas na ipo-ipo sa loob mismo ng kubo. Ang mga aswang sa labas ay nagsimulang mapasigaw. Narinig ko ang lagutok ng mga pakpak ni Sita at ng iba pa niyang kasamahan habang mabilis silang lumalayo patungo sa madilim na bahagi ng bundok. Si Kulas naman, na bahagyang nasunog ang likod, ay nagpumilit na tumalon palabas ng bintana. Hindi pa tayo tapos, Biloy. Hahanapin namin ang batang yan. Huling banta ni Kulas bago ito tuluyang naglaho sa kadiliman. Tiyo, ayos lang po ba kayo?
Ayos lang ako, Sandro. Patapang ka. Kung hindi dahil sa gasera mo, baka naging hapunan na ako ng aswang na yon. Kumuha ko ng malinis na tela at itinali sa sugat ni Tiyo. Pero habang ginagawa ko yun, may napansin akong kakaiba. Ang dugo ni Tiyo Biloy, hindi ito kulay pula. May bahid ito ng kulay itim at parang gumagalaw ang dugo sa loob ng tela. Tiyo, bakit ganito ang dugo ninyo? Hindi sumagot si Tiyo Biloy. Tumingin lang siya sa labas sa direksyon kung saan tumakas ang mga aswang. Sandro, kapag nakipaglaban ka sa mga halimaw ng matagal na panahon, unti-unti kang nagiging bahagi nila. Iyon ang presyong kailangang bayaran sa pagiging albularyo sa lugar na ito. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ibig bang sabihin, magiging aswang din si Tiyo Biloy? Nang sumikat ang araw, pumunta kami sa bayan para bumili ng mga gamit pampaayos ng bahay. Pero habang naglalakad kami, napansin ko ang mga tingin ng tao. Hindi ito tingin ng paghanga, kundi tingin ng takot. Ang bawat madaanan namin ay tumatabi at umiiwas ng tingin. Tiyo, bakit sila natatakot sa atin? Dahil alam nila, Sandro. Alam nila na ang tanging rason kung bakit hindi sila nilulusob ng mga aswang sa bundok ay dahil sa akin. Bukod doon, alam din nila na ako ang pinakadelikadong tao rito dahil kaibigan ko ang mga kinatatakutan nila. Paliwanag ni Tiyo Biloy. Pagdating namin sa palengke, nakita ko si Aling Marta, ang tindera ng karne. Halos mabitawan niya ang kanyang kutsilyo nang makita kami. Biloy, balita ko may gulo kagabi sa paanan ng bundok. Pabulong na sabi ni Aling Marta. Wala yon. May mga ligaw na aso lang na nagtangkang pumasok. Sagot ni Tiyo Biloy. Pero bago kami umalis, hinawakan ni Aling Marta ang braso ko. Sandro, mag-iingat ka. Ang tiyuhin mo, hindi na siya ang Biloy na kilala namin noong araw. Magmatsyag ka sa ating gabi. Kinabahan ako sa babala ni Aling Marta. Pag uwi namin sa kubo, naging tahimik si Tiyo Biloy. Buong hapon siyang nagkulong sa kanyang silid at narinig ko ang mga kakaibang bulong. Hindi na ito orasyon para sa panggagamot, parang pakikipag-usap na ito sa kung sino. Nang sumapit ang gabi, nagkunwari akong tulog. Pinakiramdaman ko ang bawat galaw sa loob ng kubo. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng silid ni Tiyo Biloy. Lumabas siya ng dahan-dahan. Sumunod ako sa kanya nang hindi nagpapahalata. Pumunta siya sa likod ng bahay, doon sa malaking puno. Doon nakita ko silang muli sina Sita at Kulas. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila nag-aaway. Narito ang kabayaran, Biloy, sabi ni Sita habang iniaabot ang isang itim na manok na pilit na pumipiglas. Maraming salamat. Kailangan ko ito para gumaling ang sugat ko. Sagot ni Tiyo Biloy. Nakita ko kung papaano kagati ni Tiyo Biloy ang leeg ng manok at inumin ang dugo nito habang buhay pa ang hayop. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tiyuhin ko, ang tagapagligtas ng bayan, ay sumasabay na sa gawain ng mga aswang. Naguluhan ako at maya-maya pa biglang lumingon si Kulas sa direksyon ko. Biloy, mukhang may nakakakita sa atin. Nanigas ang buo kong katawan. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo ko nang marinig ko ang sinabi ni Kulas. Mabilis akong umatras pero sa pagkamalas-malasan ay natapakan ko ang isang tuyong sanga ng kawayan. Ang tunog na iyon ay parang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bago pa ako makatakbo, naramdaman ko na lang ang isang malamig at mabigat na kamay sa aking balikat. Paglingon ko, si Tiyo Biloy na ang nasa harapan ko. Ang kanyang bibig ay punong-puno pa ng sariwang dugo ng manok at ang kanyang mga mata
ay tila hindi na sa tao. Masyadong dilat at nagniningning. Sandra, bakit ka lumabas? Tanong ni Tiyo Biloy. Tiyo, ano pong ginagawa ninyo? Bakit kayo kasama nila? Lumapit sina Sita at Kulas. Sa pagkakataong to, hindi sila galit. Nakangiti sila sa akin. Isang ngiting punong-puno ng panunukso. Sabi ko sa iyo, Biloy, hindi mo may tatago sa bata ang katotohanan. Sabi ni Sita habang pinupunasan ng kanyang bibig. Sandro, ang tiyuhin mo ang pinakamalakas sa amin. Siya ang aming pinuno. Hindi ako makapaniwala. Ang taong inaasahan kong tagapagtanggol laban sa mga aswang ay siya palang hari ng mga ito sa aming lugar. Napaupo ako sa lupa habang umiiyak sa takot at pagkalito. Makinig ka, Sandra. Kailangan kong gawin ito. Noong unang panahon, nang mamatay ang mga magulang mo, wala akong magawa. Humingi ako ng tulong sa kanila para mabuhay ka at para magkaroon ako ng lakas na protektahan ang barin to. Pero may kapalit ang bawat hiling. Ang kapalit ay ang pagiging isa niya sa amin. Pero huwag kang mag-alala, bata. Hindi namin kinakain ang mga taga rito. Ang kinakain namin ay mga masasamang tao na dumadayo rito. Mga magnanakaw, mga mamamatay tao. Kami ang hustisya sa dilim. Sabi ni Kulas. Pero tiyo, malito. Ang panggagamot mo, panlilin lang ba yun? Tanong ko. Hindi, Sandra. Tunay ang panggagamot ko. Pero ang lakas na ginagamit ko ay galing sa kanila. Yan ang balanse ng buhay dito sa bundok. Kailangan ng dilim para pahalagahan ang liwanag. Paliwanag ni Tiyo Biloy. Tumayo si Tiyo Biloy at hinarap ang dalawa. Umalis na kayo. Tapos na ang handog ngayong gabi. Huwag kayong magpapakita sa bata hanggat hindi ko sinasabi. At sa isang iglap, parang mga aninong mabilis na gumapang pataas sa mga puno sina Sita at Kulas hanggang sa mawala sila sa kadiliman. Naiwan kami mag-isa ni Tiyo Biloy sa ilalim ng puno. Halina sa loob, Sandra. Malamig na ang hamog. Yaya ni Tiyo Biloy. Pagkabalik namin sa loob ng kubo, hindi ako makatulog. Pinapanood ko si Tiyo Biloy habang naglilinis siya ng kanyang muka sa harap ng salamin. Nakita ko sa refleksyon ng salamin na hindi na krus ang nakasabit sa kanyang leeg, kundi isang tuso ng baboy ramo na nakabalot sa itim na tela. Kinabukasan, may dumating na isang pamilya mula sa kabilang bayan. Dala-dala nila ang kanilang anak na tila nanunuyo ang balat at ayaw kumain. Sabi nila, nabati raw ng kung anong nilalang sa gubat. Ang Biloy, tulungan niyo po ang anak namin. Kayo lang ang pag-aasa namin. Pagmamakaawa ng ina ng bata. Sandro, ihanda mo ang langis at ang itim na tela. Nag-alangan ako pero sumunod pa rin ako. Habang ginagamot ni Tiyo Biloy ang bata, napansin ko ang paraan ng kanyang pagbulong. Hindi ito dasal na naririnig ko sa simbahan. Ang mga salita ay tunog hayop, garalgal at tila nakikipag-usap sa hangin. Maya-maya, ang bata ay nagsimulang magsuka ng maitim na likido. Pagkatapos nun ay bumalik na ang kulay sa kanyang muka at nakatulog ng mahimbing. Maraming salamat, Ma'am Biloy. Hulog kayo ng langit. Pasasalamat ng ama ng bata habang nag-aabot ng pera at isang supot ng bigas. Nang makalis ang pamilya, hinarap ako ni Tiyo Biloy. Nakita mo na, Sandro. Kung walang koneksyon ko sa kanila, hindi ko magagawang magpaalis ng masamang espiritu. Masamang espiritu ang kumapit sa batang yon. Ginamit ko ang dilim para itaboy ang kapwa dilim. Pero hanggang kailan po ito, Tiyo? Hanggat may nangangailangan, Sandro.
At balang araw kapag wala na ako, ikaw ang magpapatuloy dito. Ang dugo ko ay nasa iyo na rin. Pakahulugang sabi ni Tiyo Biloy. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Ayaw kong maging katulad niya. Ayaw kong maging kaibigan ng mga aswang. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko ang pagbabago sa aking sarili. Naging mas matalas ang pandinig ko sa gabi. Naaamoy ko ang ulam ng mga kapitbahay kahit malayo sila. At higit sa lahat, hindi na ako natatakot sa kadiliman. Isang hapon habang kumukuha ako ng tubig sa sapa, nakita ko si Kulas na nakaupo sa isang bato. Mukha siyang normal na tao, isang magsasakang nakasuot ng kupas na kamiseta. O Sandro, malapit ang iyong karawan ha. 13 ka na sa susunod na buwan. Iyon ang oras ng iyong pagpili. Sabi ni Kulas. Anong pagpili? Kung tatanggapin mo ang pamana ni Biloy o tatakas ka. Pero babalaan kita, ang mga tumatakas sa amin ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Masarap ang lasa ng takot, Sandro. Huwag mong hayaang maging pagkain ka namin. Nakangising banta ni Kulas. Tumakbo ako pabalik sa kubo at hinarap si Tiyo Biloy. Tiyo, kailangan nating umalis dito. Sinasabi ni Kulas na kailangan kong pumili. Ayoko maging aswang. Alam ko, Sandra, kanino ko pa nararamdaman na nagtitipon na sila sa paligid. Hindi sila makapaghintay na makuha ka dahil ang dugo ng isang bagong tagapagmana ay mas malakas kaysa sa akin. Anong gagawin natin, Tiyo? Lalaban tayo, pero hindi bilang albularyo at pamangkin. Lalaban tayo bilang mga tao. Noong gabing yon, hindi naghanda ng asin o bawang si Tiyo Biloy. Sa halip kinuha niya ang lahat ng kanyang mga anting-anting, ang mga langis at ang mga itim na tela at inipon ito sa gitna ng silid. Susunugin natin ang lahat ng ito, Sandro. Puputulin natin ang kasunduan. Pero tandaan mo, kapag ginawa natin ito, hindi na tayo protektado. Susugurin nila tayo ng walang awa. Sabi ni Tiyo Biloy. Sinisindihan ni Tiyo Biloy ang tumpok ng mga gamit. Ang usok na lumalabas ay kulay lila at may mabahong amoy na nabubulok na karne. Kasabay ng pagliyab ng apoy, narinig namin ang mga galit na hiyaw sa paligid ng bundok. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa lakas ng hangin. Sina Sita, Kulas at marami pang iba ay mabilis na lumitaw sa paligid ng kubo. Ang kanilang mga anyo ay mas nakakatakot kaysa sa dati. Mga balat na parang sunog, mga matang parang uling na nagbabaga, at ang mga kuko na kasing haba ng mga kutsilyo. Traidor ka, Biloy! Sinira mo ang usapan! Sigaw ni Sita. Hindi ko hayaan na maging katulad ko ang pamangkin ko. Tapos ng paghahari ninyo sa buhay namin. Nagsimulang sumalakay ang mga aswang. Sabay-sabay silang tumalon sa bubong at dingding. Ang kubo ay nagsimulang gumuho. Hawak ni Tiyo Biloy ang kanyang itak pero sa pagkakataong to, wala na itong orasyon. Ito ay simpleng bakal na lamang. Sandro, tumakbo ka na patungo sa simbahan sa bayan. Huwag kang lilingon. Sigaw ni Tiyo Biloy habang sinasangga ang pagsunggab ni Kulas. Hindi ko po kayo iiwan, Tiyo. Takbo na! Utos ni Tiyo Biloy bago siya tuluyang natakpan ng kawan ng mga aswang. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Tumakbo ako palabas ng gumuguhong kubo habang naririnig ko ang huling sigaw ni Tiyo Biloy. Hindi ko alam kung daing iyon ng sakit o huling paghamon sa mga dati niyang kaibigan. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makarating sa kabayanan, doon sa lugar na may simentadong kalsada at mga ilaw na hindi kayang abutin ng kadiliman ng bundok. Habang tumatakbo ako sa madilim na pilapil, naramdaman ko ang kalabog ng lupa sa aking likuran. Hindi sila naglalakad, tumatalon sila sa mga puno ng nyog. Ang tunog ng mga pakpak ni Sita ay parang mga paypay na malaki na humahampas sa hangin. Malapit na malapit sa aking ulo. Sandro, hindi ka makakatakas. Sa amin ang dugo mo.
Napadapa ako sa putikan. Paglingon ko, si Kulas ay nasa likuran ko na. 4 na talampakan lang ang layo. Ang anyo niya ay parang taong aso na nakatayo. Ang mga braso ay mahaba at ang mga kuko ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala nang tiyuhin mong albularyo, Sandro. Wala nang magliligtas sa'yo. Sa takot ko, ay may nakuha akong isang matulis na kawayan sa tabi ng pilapil. Itinutok ko ito sa kanya. Huwag kayong lalapit sa akin. Paapatayin ko kayo. Tumawa ng nakakapangilabot si Kulas. Pero bago siya makasunggab, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Natamaan si Kulas sa balikat at napaurong siya habang umaalulong sa sakit. Mula sa dulo ng pilapil, nakita ko ang mga lalaking tagabayan na may dalang mga sulo at shotgun. Sila ang mga ronda o barangay tanod noon. Nandoon! May aswang barilin ninyo! Sigaw ng isang lalaki. Dahil sa dami ng tao at liwanag ng mga sulo, mabilis na naglaho ang mga anino ni Sita at Kulas patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Nilapitan ako ng mga lalaki at tinulungang tumayo. Ayos ka lang ba, Sandro? Nasaan si Biloy? Tanong ni Mang Tomas. Nasa kubo po eh. Kinuha nila si Tiyo. Iyak ko. Mabilis kami bumalik sa paanan ng bundok pero huli na ang lahat. Ang aming kubo ay tupok na ng apoy. Wala na ang mga kawayang dingding. Wala na ang altar. At wala na ring bakas ni Tiyo Biloy. Ang tanging natira sa gitna ng abo ay ang kanyang itak na nakabaon sa lupa at ang itim na tuso ng baboy ramo na putol na sa gitna. Wala na rito ang tiyuhin mo, Sandro. Sa ganitong klase ng labanan, bihirang makakaligtas. Malungkot na sabi ni Mang Tomas. Dinala nila ako sa bayan at pansamantalang pinatira sa kumbento ng simbahan. Doon naging tahimik ang kalooban ko ng ilang linggo. Pero kahit nasa loob ako ng banal na lugar, hindi ako mapakali. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga kalos sa labas ng aking bintana. Isang gabi may nakita akong isang itim na manok na walang ulo sa may doorstep ng aking kwarto. Alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Ang sabi ni Tiyo Biloy, ang dugo niya ay nasa akin din. Isang gabi habang naglalakad ako sa pasilyo ng simbahan, nakita ko ang refleksyon ko sa isang lumang salamin. Nanlaki ang mata ko dahil sa isang sandali. Ang mga mata ko ay naging kulay dilaw at nagniningning katulad ng kay Tiyo Biloy. Katulad ng kina Sita at Kulas. Naisip ko, baka nga tama si Tiyo. Baka hindi pwedeng takasan ng tadhana sa lugar na ito. Lumipas ang araw, buwan at naging usap-usapan sa may bayan na may isang bagong albularyo na lumitaw sa kabilang panig ng bundok. Sabi nila, napakagaling daw nito na manggamot. Pero ang mga kaibigan daw nito ay hindi mga tao, kundi mga nilalang na lumalabas lang tuwing gabi. Hindi ko alam kung si Tiyo Biloy ba yun na nabuhay o kung ako na ba ang tinutukoy nila sa hinaharap. Dahil hanggang ngayon, kapag kabilugan ng buwan, nararamdaman ko ang tawag ng bundok. Nararamdaman ko ang gutom na hindi nabubusog ng kanin at ulam. Minsan kapag naglalakad ako sa liblib na bahagi, may naririnig akong bumubulong sa hangin na nagsasabing, Sandro, bumalik ka na. Hinihintay ka ng iyong mga kaibigan. Lumipas ang mga taon at tuluyan na akong lumayo sa paanan ng bundok na iyon. Nanirahan ako sa bayan, nagtrabaho at sinubukang mamuhay ng normal gaya ng ibang tao. Ngunit kahit anong layo ko, tila may kadenang nakatali sa aking anino na humiila sa akin pabalik sa madidilim na bahagi ng kagubatan. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bahay, may narinig akong mahinang kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko walang tao pero
May nakita kong isang maliit na bote ng langis na may kasamang tuyong ugat. Katulad ng gamit noon ni Tio Biloy. Sa tabi nito, may isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Kailangan ka ng bayan, Sandro." Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan noon, pero kinabukasan ay nalaman ko na may kumakalat na sakit sa Karatig Baryo. Ang mga bata ay hindi makakain at ang kanilang mga balat ay nagiging kulay ube. Walang gamot na nagpapagaling sa kanila, kahit ang mga doktor na mula sa syudad ay sumuko na. Naalala ko ang sinabi ni Tio Biloy bago siya mawala, na ang kapangyarihan ay hindi lang basta sumpa, kundi isang tungkulin. Kinuha ko ang bote noon ng langis at ang itak na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Ang itak ni Tio na nakuha ko sa abo ng nasunog naming kubo. Pagdating ko sa baryong apektado, ang hangin ay mabigat at amoy lansa. Nararamdaman ko ang presensya nila. Alam ko, nakamasid sila sa akin mula sa mga puno ng kawayan. "Oh, Sandro, nagbalik ka." Isang pamilyar na boses ang aking narinig mula sa likod ng malaking puno. Lumabas si Sita, suot ang kanyang mapanuksong ngiti. Hindi siya tumanda, ganoon pa rin ang kanyang itsura. "Nasaan ang mga bata, Sita? Itigil niyo na to," mariing sabi ko habang mahigpit ang hawak sa itak. "Hindi kami ang may gawa nito, Sandro. May ibang grupong nanggaling sa kabilang bundok. Mga ligaw na aswang na walang pinuno. Ginugulo nila ang balanse. Kung hindi ka kikilos bilang bagong albularyo, uubusin nila ang mga tao rito." Paliwanag ni Sita. Sa sandaling yon, lumitaw din si Kulas mula sa kadiliman. May mga bago siyang peklat sa muka. Marahil ay mula sa labanan noong gabing nasunog ang kubo. "Kailangan namin ng pinuno, Sandro. Ang dugo ni Biloy ay nasayo. Ikaw lang ang may kakayahang mag-utos sa amin at magpaalis sa mga dayuhang halimaw." Napatingin ako sa mga kubo, kung saan naririnig ang iyak ng mga may sakit na bata. Nauunawaan ko na ang kapalaran ko. Hindi ako makakatakas dahil ang pagiging albularyo at ang pakikipag-ugnayan sa mga aswang ay iisang bagay lang na magkabilaan ng muka. "Tutulungan ko ang mga tao, pero sa oras na galawin niyo sila, ako mismo ang pupugot sa mga ulo niyo." Banta ko habang nararamdaman ko ang init na dumadaloy sa aking mga palad. "Susunod kami." Sabay na wika ni Sita at Kulas bago sila lumuhod sa aking harapan. Pumasok ako sa unang bahay at sinimulan ng ritual. Binigkas ko ang mga orasyong tinuro sa akin ni Tio Biloy. Habang nagsasalita ako, ang boses ko ay unti-unting nagbabago. Nagiging malalim, garalgal at punong-puno ng otoridad. Nakita ko ang itim na usok na lumabas sa katawan ng bata, at sa labas, narinig ko ang mga hiyaw ng mga ligaw na aswang na mabilis na nagsisitakas dahil sa lakas ng aking kapangyarihan. Nang sumikat ang araw, magaling na ang lahat ng bata. Ang mga tao sa baryo ay lumabas at nagpasalamat sa akin. Ngunit habang nagpapasalamat sila, nakita ko ang takot sa kanilang mga mata nang mapansin nilang ang aking anino ay tila may malaking pakpak at matutulis na kuko, kahit wala naman akong suot na anuman. Bumalik ako sa paanan ng bundok at muling itinayo ang maliit na kubo ni Tio Biloy. Alam ko nga, ako na, hindi na ako magkakaroon ng asawa o normal na pamilya. Ang pamilya ko na ngayon ay ang kadiliman at ang mga nilalang na nananahan dito. Minsan kapag tahimik ang gabi, may nararamdaman akong presensya sa tabi ng aking higaan. Isang pamilyar na amoy ng tuyong dahon ng pandan at itim na kandila. Alam ko na binabantayan ako ni Tio Biloy kahit nasaan man siyang dako naroroon. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Ang albularing pumalit sa aking tiyuhin na naging kaibigan na rin ng mga aswang.
Hanggang ngayon narito pa rin ako sa liblib na bahagi. Kung sakaling mapadpad kayo rito at makakita ng isang kubong may nakasabit na krus na gawa sa bawang at tuso ng baboy ramo, huwag kayong matatakot. Basta't wala kayong masamang balak, ligtas kayo sa ilalim ng aking pangangalaga. Salamat sa pakikinig sa aking kasaysayan. Hanggang sa muli.